61% ang nagsabing dapat ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin bilang vice-presidente at iwasan ang pamumulitika. 74% ang naniniwalang dapat tumigil muna si Duterte sa pagbatikos sa gobyerno at mga proyekto nito. Ang survey, nilahukan ng 1,800 registered voters sa pamamagitan ng face-to-face interviews at mayroong plus-minus 2.31% error margin. Hinihinga namin si Vice President Duterte tungkol sa resulta. Ang riding in tandem ng mga suspect matapos rap at mamaril ng Indian National. Nakatuto si John Consulta. Sa kuwang ito ng CCTV, makikita ang pagdating at pagpasok ng 36 anyos na Indian National sa kanyang bahay sa Barangay Tucato, Malabon City. Maya-maya lang, dumating ang riding in tandem na agad sinundan ng na biktima. Di nakuna ng CCTV ang mga sumunod na nangyari, pero dito na raw hinoldak ang Indian National ng dalawang lalaki. Segundo lang ang lumipas, nakikita ang paglabas ng dalawang suspect, pero sinundan sila ng biktimang Indian National na nakipagbuno pa sa kanila. Dito na naglabas ng baril at nagpaputok ang isa sa mga suspect. Tinamaan sa braso ang negosyanteng dayuhan, pero di pa rin siya tumigil sa paghabol sa mga salarin. Ngunit ilang sandali pa, biglang umatras ang dayuhan at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Binalikan pala ng mga suspect ang kanilang nag-iwang motorsiklo na kanilang itinulak papalayo habang tumatakas. Ang una po nating suspect ay may kasong robbery with threat and intimidation. Yung pangalawang suspected ay may kaso rin robbery with force of panties. At isa po siya sa listed most wanted person ng Malabon City Police. Pag may nakakita po sila ng Mumbai, ay sinusundan po nila ito. Ang tariwang nangyayari ay tinatambangan kung minsan sa gilid ng kalsada. Sa follow-up operation ng Northern Police District, inaresto ang dalawang suspect na naharap ngayon sa mga reklamong attempted murder at frustrated robbery. Dinala naman sa ospital ang biktima at sasailalim sa dahil sa tinamong tama ng bala. Di nagbigay ng pahayag ang mga inaresto. Sa mga gumagalang kriminal dyan na nagtibiktima ng ating mga kaibigan na galing sa ibang bansa, ang warning lang namin siguro, makakapag-biktima kayo but your PNP or NCRPO will not stop until such time that we will bring you to justice and you will be put behind bars. Sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Muling nagpangala ang COMELEC sa mga kumandidato sa eleksyon 2025 na magsumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Kaunti pa lamang daw kasi ang nagpapasa kahit wala na lang 2 linggo bago ang deadline sa June 11. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ngayong tapos ng eleksyon, panahon na ang pagpa-file ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato na nalo man o natalo. Sa SOSE, dinedeklara ang detalye ng pinagkagastusan nila sa eleksyon, ang natanggap nilang donasyon, at maging kung sino ang mga donor. Sa June 11, deadline ng filing ng SOSE, pero ay COMELEC, kaunti pa ang SOSE. Ng COMELEC. Dito kasi sa main office ang tinap natin ay mga posisyon ng senador at saka kongresista at party list. Nauna nang sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na bubusisiin nila ang mga isusumiteng SOSE gaya halimbawa ng mga kandidatong inendorso ng mga artista at influencer. Kailangan pasok sa limit sa ilalim ng batas ang gastos ng mga kumandidato. Sa Republic Act 7166, 3 piso kada registered voter ang pwedeng gastusin ng tumatakbong senador at party list. 5 piso kada botante naman kung walang suporta ng partido ang tumatakbo. Samantala, naghahanda na ang COMELEC sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pero nababahala ang komisyon na hanggang ngayon, hindi pa malinaw kung ano ang gagawin sa 7 parliamentary seats na nakatara sa lalawigan ng Sulu. Matatandaan sa desisyon ng Korte Suprema, hindi isinama ang Sulu sa BARM na dapat ay may 7 upuan sa BARM Parliament. Para maabot ang kabuuang 80 seats, kailangan magpasa ng batas ang Bangsamoro Transition Authority para maipamahagi sa mga kasamang lalawigan ang 7 upuang ito. As far as the COMELEC is concerned, doon na lang po muna kami maghahanda sa 73. Kasi kung titilin namin yung aming mga